Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, kinabukasan ipinaalam ng bagong grupo sa healer at sa martial artist na nagsama-sama na sila, sinabi niya na nakabuo sila ng balang trio na isang mandirigma, isang healer at isang salamangkero. Samantala tinanong ni Lau si Armad kung ayos lang sa kanya ang mga bagong pagbabago sa buhay niya, tila litong-lito at sumagot ang sorcerer na wala siyang ibang mapupuntahan at may utang na loob siya kina Laro at Sid sa pagligtas sa kanya, iginiit na sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol dito pero kung mas mapapanatag siya sa pagbabayad ng utang na loob ay ayos lang. Sa huli ay pinuri ni Lau at Arna ang salamangkero sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at binanggit na kailangan niyang maging matatag at magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon ay gustong malaman ng mandirigma kung ano ang gagawin nila sa araw na iyon. Ipinaliwanag ng bata na dadaan muna sila sa guild dahil nakalimutan nilang ipalit ang mga magic stone ng Hydra para sa pera kahapon. Dagdag pa niya dapat silang tumanggap ng isang misyon dahil ito ay mahalagang pinagkukunan ng kita para sa mga adventurer. Alam na ni Marcena ito dahil ang mga trabaho tulad ng pag-aalis ng mga halimaw, pangangalap ng mga espesyal na bagay o pagsilbi bilang mga tagapagbantay ay nagbibigay ng malaking kita. Dagdag pa ni Lau ang mga misyon ay magandang paraan upang makakuha ng karanasan, na ikinatuwa niya dahil kahit dito ay iniisip pa rin siya ng bata. Namula ang dalaga at naunawaan ng healer kung bakit siya ganoon, ngunit nagkunwari siyang wala lang iyon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa guild na namumula ang mukha at pagdating nila sa guild, naramdaman nila ang bigat ng kapaligiran. Ang lahat ng miyembro ng guild ay nakatingin sa kanila na may seryosong mga mukha at ayon sa mga bulong ng tao, nalaman nila na si Lau na walang silbi ang responsable sa pagpatay sa Hydra. Napansin ito ni Lau kaya sinabi niya sa kasama na mag-ingat dahil sila ang pinag-uusapan at baka may magnakaw ng magic stone ng Hydra. Hindi nagtagal ay lumapit ang adventurer na si Marnell kasama ang kanyang grupo at humiling na makausap ang healer, nanghihinala si Lau at gusto niyang malaman kung may masama bang balak, kaya't naisip ni Marnell na nagdududa ang bata dahil sa kanyang mga kasama. Kaya pinakiusapan niya ang mga ito na lumayo muna at nang nasa malayo na ang mga kasama. Sinabi ni Marnell sa healer na huwag na lang pansinin ang mga miyembro ng guild na naging mausisa sa pagpatay ni Lau sa kilalang halimaw. Sinabi pa ng healer kay Laro na mukhang hindi hinahabol ni Marnell ang bato, hanggang sa yumukod si Marnell sa harap ng bata at may pagsisising inamin ang nangyari kay Margalas dahil alam ng bawat adventurer sa bayan kung ano ang ginagawa nito, pati na rin ni Marnell at ng kanyang mga kasama. Pinili nilang pumikit sa masamang gawain at hinayaan si Lau na mag-isa sa pagharap sa masamang tao at dagdag pa nito na marami sa parehong guild ang patuloy na nagtuturing kay Lau na walang silbi, at inamin ni Marnell na isa siya sa kanila. Umaasa siyang mapapatawad siya at bilang tugon ay sinabi nito na dapat itong magmakaawa at humingi ng tawad ng 3 araw at 3 gabi dahil ang 3 araw ay wala sa kalingkingan ng mga taon ng pagdurusa. Ayon sa dalaga kahit pa bumuhos ang bagyo ng mga sibat sa loob ng ilang araw kay Marnell, hindi pa rin ito sapat para mapapatawad siya. Sa sobrang desperasyon ay nakiusap si Lau sa kanyang kasama na tigilan na ang ganoong asal dahil kapag tinanggap ni Marnell ang parusang iyon, may isip ng lahat na siya ang masama at bukod pa rito, kahit natalo niya ang Hydra na hindi nito binabago ang katotohanang tinitingnan pa rin niya ang sarili bilang isang bigong healer na ang kaya lang gawin ay ang pagpapagaling. Dahil dito ay nananatili pa rin ang pananaw niya na siya ay walang silbi at nais niya pa ring tawagin siya ni Marnell sa ganoong paraan, matapos sabihin iyon ay iniabot ng bata ang kanyang kamay sa adventurer na labis na nagpapagulo sa isipan nito. Pero tinanggap ng lalaki ang kilos at siniguro na sa hinaharap at kung sakaling magkaroon ng problema si Lau na maaasahan niya ito at pagkatapos, iniwan ni Lau si Amber na nagtataka habang dala ang isang bihirang bagay na dinala niya sa counter. Gusto nilang malaman ni Laro kung nabawasan ang halaga ng bato dahil sa kakaibang mutation nito, ngunit ipinaliwanag ng empleyado na sa kabaligtaran at ngayon ay mas mahal pa ito ng 10 beses o higit pa dahil sa kakaibang bihira itong mangyari.
Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga bato ay ang kanilang pagiging bihira at dagdag pa ng empleyado. Ang mutation ay nangangailangan ng malaking dami ng mana kaya karaniwang nangyayari ito sa mga malalalim na bahagi ng labyrinth. Sinabi ni Lau na naganap ang mutation ng Hydra sa mga lugar na malapit sa latian, kaya posibleng nag-iipon din ang magic sa labas ng mga labyrinth at dagdag ni Amber na kahit ganoon ay mahirap paniwala ang sapat ang mana upang magdulot ng ganitong mutation. Kaya't napag-isip ni Lau na may kakaibang nangyayari sa labyrinth, itinanong ni Marcener kung kumikilos ba ang guild sa ganitong mga sitwasyon habang binigyang diin ni Lau na dapat silang mag-organisa ng isang grupo upang tukuyin ang pinagmumulan ng problema. Habang nag-uusap sila ay biglang lumitaw si Hansam sa likod ng counter na ikinabahala ni Amber, ipinaliwanag nito na may isang problemang kailangang bigyang pansin, kaya't nagpakita ang tao ng kahandaan na makinig at binasa niya ang ulat na nagpapakita ng mga intermediate level na halimaw na kumakalat sa mga mas mataas na antas, bukod pa sa kumpirmadong mutation sa labas ng isang labyrinth. Gayunpaman iniisip ni Hansam na hindi ito sapat na mahalaga at piniling huwag itong bigyang pansin, ngunit naniniwala si Lau na maaaring mapahamak ang mga adventurer kung magpapatuloy ito at sa paksang ito. Ipinaliwanag ni Hansam na alam na ng mga adventurer ang mga panganib na kasama ng kanilang trabaho. Habang nagpupumilit si Lau na dapat silang bigyan ng babala tungkol sa sitwasyon bilang pag-iingat, sinagot siya ng lalaki na kung natatakot siya ay dapat na lang siyang umalis sa bayan at paglabas nila sa opisina nito, nagalit sila sa asal ng lalaki ngunit mas pinili ng healer na palampasin ito. Ipinaliwanag ni Amrest na palaging ganoon ang asal ng mamamayan at idinagdag na si Mist. Ang tunay na pinuno ng guild ay bihirang lumabas dahil sa kanyang edad at dahil sa matanda na ang lalaki kaya't palagi na lang itong nakakulong sa opisina, kaya si Ham ang nag-aasikaso sa sangay. Sinabi ni Lau na dapat siyang maging isang may kakayahang tao para sa trabaho, ngunit iniisip ng empleyado na masyadong mataas ang mga inaasahan nito at sa halip na huwag pansinin ang mga maliliit na pagkakamali, madalas ay kinukwestiyon niya ito ng matindi kaya't natatakot ang lahat ng empleyado sa kanya. Binago ni Lau ang usapan at may hiniling sa babae at pagkatapos ay naupo sila habang ipinakita ng empleyado ang mga misyong kasalukuyang available, tulad ng pangangalap ng mga halamang gamot o paghahanap sa mga nawawalang adventurer. Binasa ni Leroux ang tungkol sa isang trabaho kung saan ang kliyente ay naghahanap ng escort para sa pangingisda. Sa loob ng maze ay nainis si Lau dahil iniisip niyang hindi ito karapat-dapat na trabaho para sa isang adventurer. Nawawalan na ng pasensya si Amber kaya't sinabi niya na kung maganda ang bayad ay bakit hindi, bago pindutin ang noo ng dalaga bilang parusa. Matapos nito ay nakakita rin ang magkasama ng isang misyon na pagpatay sa halimaw na ikinatuwa ng mandirigma at gayunpaman, hindi inirerekomenda ni Amber ang misyon dahil may kinalaman ito sa isang phoenix na napadpad malapit sa isang bilog ng teleportation sa intermediate na antas, ngayon ay may pabuyang nakaatang sa ulo nito. Ang trabahong ito ay maaaring magdala ng malaking pera, pero ang isang healer at isang martial artist na lalaban sa isang phoenix ay maaaring magtapos ng hindi maganda at kahit ganoon, tila determinado si Mara na kunin ang misyon kaya idinagdag ng kanyang kasama na ang phoenix ay isang lumilipad na nilalang at magiging mahirap talunin ito ng walang range na mga atake. Para sa misyon na ito ay iminungkahi ni Amber na kumuha sila ng isang mandirigma na isang salamangkero, at isa pang healer na may kakayahang magpagaling ng buong grupo ng sabay-sabay at sa puntong iyon, alam na nina Lost at Marcena kung sino ang tatawagan. Walang sinayang na oras at agad na lumapit sila kina Siv at Lyra upang mag-alok ng panukala at habang pabulong na nakikipag-usap sa kanyang kasama, sinabi ng healer na magiging mas madali para sa kanya na bantayan si Lau habang nagtatrabaho silang magkasama. Hindi makapaniwala si Armia na gusto talaga siyang makatrabaho ng bata. Ipinaliwanag ni Lau na hinahangaan niya ang talento ng salamangkero kaya't palaging welcome siya sa grupo at gayunpaman, pakiramdam pa rin ni Armia na hindi siya karapat-dapat sa pagkakataong ito dahil dati siyang naging masama sa healer. Pero binigyang diin ng lalaki na alam na ng dalaga na naging mali siya kaya't hindi na niya ito uulitin, sa gayon ay pumayag ang sorceress na sumali sa grupo at itinakda ni Lost na aalis sila kinabukasan ng umaga para sa misyon. Si Siv ang magiging responsable sa pagpapaalam sa guild na aalis sila at habang ang natitirang mga miyembro ng grupo ay mamimili ng mga kakailanganin para sa ekspedisyon. Di nagtagal ay dinala ni Lau si Leroux sa klinik dahil mas mabilis ang paggaling ng mga sugat kapag ginagamitan ng gamot at bukod sa pagpapagaling lang gamit ang mga spells,
narinig ang paliwanag at binanggit ng dalaga na talagang bihasa ang kanyang kaibigan hindi lang sa mga elemento ng pagpapagaling, kundi pati na rin sa buhay sa pangkalahatan. Habang sinasabi niya ito, bigla siyang nalungkot at nag-isip ng malalim at may isang babae ang napapayakap sa kanya mula sa likod at tinawag siya sa palayaw na Lar. Humarap si Leroux upang suntukin ito pero umilag ang babae ng mabilis at lumabas na si Rama pala iyon at nagulat si Leroux dahil matagal na silang hindi nagkikita. Siya ay isang high-level mage na kilala bilang Diyosa ng Apoy, at tinanggap niya ang hiling ng ama ni Leroux na kamustahin ang kanyang anak mula nang bigla itong umalis sa kanilang tahanan na parang tumakas at sa pagtitig kay Lau, pinaghinalaan ng salamangkero na baka siya ang dahilan ng pagtakas ni Leroux. Sumagot ang healer na mabuti at nakita niya ulit ang kanyang master na nagpagulat kay Leroux at di nagtagal, nagtagpo ang tatlo sa isang tavern at ipinaliwanag ni Lau na may panahon na nag-aral siya sa ilalim ni Rama at samantala, kilala ni Leroux ang babaeng ito dahil matagal na siyang kaibigan ng kanyang ama. Sinabi ni Rama sa healer na umalis muna sa mesa dahil gusto niyang talakayin ang mga personal na bagay kay Leroux. Tumanggi ang bata dahil sila ni Leroux ay bahagi ng isang grupo at ibig sabihin ay nagtitiwala sila sa isa't isa at bukod pa rito, inisip niya na maaaring inutusan si Rama na pilitin si Leroux na bumalik sa kanilang tahanan laban sa kanyang kagustuhan. Ipinakita ni Lau na hindi na siya ang parehong estudyanteng dati at sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang fireball mula sa dating master, sa wakas ay nakumbinsi ni Lau si Rama na pwede siyang manatili sa mesa at ipinaliwanag ni Leroux na hindi siya tumakas mula sa kanilang tahanan, kundi nagmamadali lamang siya at wala ng oras para sabihan ang kanyang mga magulang na aalis siya. Ngunit nag-iwan siya ng isang sulat na may nakasulat na pupunta ako sa batang lalaki at huwag mag-alala. Agad na napagtanto ni Lau at Rama na ito ang pinakamasamang bagay na pwedeng isulat ng isang dalaga sa kanyang mga magulang kapag aalis nang hindi nagpapaalam. Gayunpaman ay binaliwala muna iyon at tinanong ng salamangkero kung bakit siya umalis sa kanilang tahanan. Nag-atubili si Marcena at ipinahihiwatig na ito'y dahil kay Lau ngunit sinubukan niyang huwag itong sabihin at sa lahat ng panahong ito, may mga taong naglilingkod sa kanilang pamilya para protektahan ang healer. Nang malaman niyang pinalayas siya mula sa Blade of Lightning ay umalis siya sa kanilang tahanan para masulit ang pagkakataong ito. Iniisip ni Lau na dapat bumalik si Narina para humingi ng pahintulot mula sa kanyang ama, pero natatakot siya na baka hindi na niya makita ang binata muli. Gayunpaman ay nangako si Rama na aayusin niya ito at pagkatapos ay hiniling niya kay Lau na umorder ng inumin para sa kanya kahit hindi siya sanay sa malalakas na alak, kaya't umalis ang healer para kumuha ng maiinom at habang magkasama sina Leroux at Rama, binanggit ng salamangkero na ang dalaga ay nakakatawa dahil sa takot niya na mawala si Lau sa tabi niya. Pero iginiit ni Leroux na hindi pangkaraniwang tao si Lau dahil bukod sa pagiging mahusay sa laban, inuuna pa rin nito ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili at bagaman itinuturing ni Leroux ang sarili niyang pabigat dahil sa pagtulong kay Lau, ang totoo ay siya ang tinulungan nito. Tungkol dito sinabi ni Rama na hindi dati ganoon si Lau at naging mabuting tao ito dahil kay Leroux, kahit na hinamon pa siya ng salamangkero para protektahan ang kaibigan at dahil dito, masayang umalis si Leroux sa tavern kasama ang kanyang kasama at habang inihayag ng Diyosa ng Apoy na oras na para gawin ang kanyang tunay na trabaho doon. Kaya't pumunta siya sa guild kung saan naroon ang opisina ng pinuno ng sangay at si Mist at upang malaman ang kanyang mga ginagawa. Kinabukasan ay nagtipon ang grupo para sa ekspedisyon at nag-abot si Sheila ng isang basket ng pagkain sa mga adventurer at tinanong kung malakas ba ang Phoenix. Agad na kinuha ni Leroux ang basket ng may selos at ipinaliwanag na magiging maayos ang lahat dahil siya ang magprotekta sa bata, ngunit ipinaliwanag ng anak ni Mary na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nag-aalala at dahil dito, nagtawanan ang lahat at nagsimula na ang mga adventurer sa kanilang misyon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.